Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Yes, mga kabarangay, si Mama Ganda po ngayong mga oras na ito. Live dito sa Barangay LS 91.1 Forever. Sa daan, wala ka bang napapansin? Good morning po sa lahat ng ating mga pasahero na napapakinggan si Mama Ganda sa mga oras na ito. At syempre sa ating mga drivers. Good morning po sa inyo. Sa tabi mo Sisimulan na po natin ang ating kwentuhan ngayong morning. ay saya. 11 minutes after 9 on the clock. At eto po ang ating radyo nobela ngayong morning na ito. Ang pagiging magulang ay panghabang buhay na responsibilidad. Kaya nga importante na handa dapat ang isang tao na tanggapin ang tungkuling ito upang mapalaki niya ng maayos ang kanyang mga anak. Ikaw, anong klaseng magulang ang kinalakhan mo at gusto mong maging sa hinaharap? Sabay-sabay nating tunghayan ang ating tampok na kwento. Kwento mula sa kabarangay nating si Royce. Dito sa Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, lahat naman siguro tayo ay may mga bagay na pinaghahandaan. Isa na nga rito ang pagiging magulang. Sa panahon natin ngayon, hindi natin maitatanggi na marami ang pumapasok sa ganitong responsibilidad na hindi pa talaga handa. Kaya nga minsan ay pinagsisisihan nila ito. Ngunit sino nga ba talaga ang nakahanda na para maging magulang? Mayroon nga bang pamantayan upang matawag ang isang tao na mabuti o masamang magulang? Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ako po si Royce, 30 years old at isang entrepreneur. Isa rin akong private employee dito sa Caloocan at nagsisimula pa lang sa aking negosyo na coffee shop. Bagaman malaking hamon ang dinaranas natin ngayong pandemya, alam kong wala tayong hindi malalagpasang mga Pilipino. Lalong-lalo na kung kasangga at kasama natin ang ating pamilya. Dahil doon naman tayo mas nakilala sa pagkakabuklod-buklod ng bawat isa. Ang kwentong nais kong ibahagi ay tungkol sa aking pamilya. Ang totoo niyan, Mama Ganda, matagal na rin akong avid listener ng inyong programang Radyo Nobela. Nakaka-inspire po ang bawat istoryang itinatampok sa programang ito. Kaya nga naisip ko na ako naman ang magbabahagi ng tungkol sa aking tatay Romeo. 12 taon nang patay ang aming tatay, ng Kuya Nelson ko, at walang araw at gabi simula noon na hindi namin siya namimiss. Minsan nasa huli talaga ang pagsisisi, lalo't maiksi lang ang buhay ng tao. Subalit hindi rin naman kasi kami noon nagsimula bilang isang maayos na pamilya. Dahil may sa kamay ng bakal ang aming ama. Istrikto po si tatay. Madalas niya kaming pagbuhatan ng kamay ni Kuya Nelson. Palibhasa, wala na rin kasi kaming nanay, kaya naman kami na lamang dalawa ni Kuya ang magkakampi sa tuwing napapagalitan o nasasaktan ni tatay. At kahit sa edad ko na ngayong, masasabi kong lahat na yata ng pwedeng maipalo sa akin ni tatay ay naranasan ko po. Muli, ako po si Royce. At ito ang aking kwento. Tay, tama na po! Tay! Tama na!
sa'yo para magtanda ka. Hindi na po ako ulit! Pangako po yan, Tay! Yan din ang sinabi mo nung nakaraang grading. Pero anong ginawa mo sa pangako mo? Hindi mo tinupad. Diba? Sinabi ko naman sa'yo na unahin mo muna ang paggawa ng mga assignments mo bago ka makipaglaro dyan sa labas. Hindi ka talaga marunong umintinding bata ka, no? Ano? Tay! Ano ba kayo? Kuya! Hoy, Royce! Huwag ka magtatago sa likod ng kuya mo. Hindi pa ako tapos sa'yo, lintika! Tama na po, pwede ba? Hindi nyo ba nakikita na puro latay ng sinturo na si Royce? Maawa naman po kayo sa kapatid ko, Tay! Hoy, Nelson! Huwag mo ako sinasagot-sagot ng ganyan. Hindi kita pinag-aral para bastusin ako. Baka nakakalimutan nyo na magaling mong kapatid. Tatay nyo ako. Ako nagpapalamon sa inyo. Tatay ka nga namin, pero kung tratuhin mo kami parang ibang tao. O ba't sumusobra ka na? Alam mo ba ang dahilan kung bakit ako nagagalit? Bago mo ako pagsalita ng ganyan, intindihin mo muna ang sitwasyon. Alam mo kung tutusin, hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil dyan sa kapatid mo. Pinagsabihan ko na yan na mag-aral muna bago maglaro sa labas. Dahil puro pala ko grado niya nung nakaraan. Pero sinuway niya pa rin ang utos ko. Pero hindi pa rin po yung dahilan para saktan nyo siya. Kung hindi siya makakatikim sa akin, hindi siya magtatanda. Kaya akin na yung kapatid mo. Huwag mo itago dyan sa likod mo. Hoy, Royce! Halika rito! Hindi ba tayo tapos? Tay! Tama na po! Tay, ano ba? Tama na po, pwede ba? Hindi matututo ang kapatid ko kung daas ang gagamitin nyo para magtanda siya. Opo, nandun na tayo sa naging pabaya siya. Pero hindi pa rin yung sapat na dahilan para bugbugin nyo siya. Sa palagay nyo ba, susundin niya kayo kapag sinaktan nyo siya? Wala siya pagpipilian kundi sumunod sa akin hanggat nandito siya sa pamamahay ko. At ikaw din, Nelson. Alam mo, sumusobra ka na talaga sa pagsagot-sagot mong yan. Kapag hindi ako nakapagpigil... Ano, sasaktan nyo rin ako katulad ng ginawa nyo kay Royce. Ano, Tay? Ganyan naman kayo eh. Wala na yata kayong ibang ginawa sa aming magkapatid kundi saktan kami. Tuwing nakakagawa kami ng mga bagay na hindi nyo nagugustuhan. Hindi nyo man lang ba naisip ng mga anak nyo kami? Na ang bata-bata pa ng kapatid ko para patayin nyo sa bugbog. Dahil lang hindi niya nasunod ang gusto nyo? Sinabi ng tumahimik ka na, Nelson! Nagpipigil lang ako ng galit! Huwag mo akong puruin! Kuya, tama na. Huwag mo na sagutin si tatay. Baka mapalo ka rin katulad ko. Kung hindi ko siya sasagutin, wala magsasabi sa kanya na inaabuso na niya tayo. Tay, hindi na po ako natatakot sa inyo. Bata pa lang ako, sanay na ang katawan ko sa pananakit nyo. Pero hindi ko po hayaang iparanas nyo yun sa kapatid ko. Namumuro ka na talaga! Kuya! Tay! Tama na po! Nagdudugo na po yung labi ni Kuya! Pinagsabihan ko na yung kuya mo, pero hindi nakakaintindi. Ang lakas pa ng loob na bastusin ako sa mismong pamamahay ko. Kaya dapat lang yan sa kanya. Kulang pa nga yan para magtanda siya. Kaya dadagdagan ko pa. Buisit ka! Akala mo kung sino ka? Samantalang wala ako pa namang ipinagmamalaki! Sa murang isip ko noon, natural na magdamdam ako kay tatay. Kapag napapagalitan ako o nasasaktan. Wala naman pong bata na gustong napapagalitan ng kanilang mga magulang. Pakiramdam ko hindi ako mahal ni tatay dahil ibang-iba siya sa mga tatay ng aking mga kaklase. Mabait, astig at maaasahan. Dahil sa bigat ng responsibilidad noon ni tatay, para mabuhay lang kami ng Kuya Nelson ko, ay para bang nakalimutan na rin niya na tratuhin kami bilang mga anak. Dahil sa pagiging abala niya sa kaliwat kanang trabaho, hindi na niya nagagampanan ng pagiging magulang sa amin. Kaya nga natutunan na lamang namin ni Kuya Nelson na intindihin ang mga sarili namin. Lalo na't ulila na rin kami kay nanay. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unti na nga kaming nasanay na gano'n ang sistema sa bahay. May tatay nga kami pero parang wala rin. Bata pa ako noon para maintindihan ng lahat.
Kaya nga hindi ko rin napansin na sa aming dalawa ni Kuya Nelson ay isa sa amin ang talagang mas nagtanim ng hinanakit at sama ng loob sa aming ama. Si Kuya. Mas lalo lang iyong umigting nang isang beses ay hilingin ni Kuya na dumalo naman si tatay sa college graduation niya. Bagay na hindi naman nagawa ni tatay kesyo abala raw siya sa pagtatrabaho para sa amin at wala siyang oras sa mga ganoong gaganapan. Malaki na noon si Kuya Nelson nang matapos sa kolehiyo. Sa katunayan 28 years old na siya. Pero dahil tumigil siya noon sa pag-aaral at nagpalipat-lipat ng kurso, hindi naman bulakbol si Kuya pero parang naliligaw pa siya noon sa landas na nais niyang tahakin tungkol sa pagpili ng kanyang propesyon. Kaya nga nang nagsettle siya sa pagiging business major ay nakapagtapos po siya. Kaya medyo matanda na rin po. Si Kuya Nelson nang siya ay umakyat sa entablado. Malaking bagay na maibahagi niya sa aming pamilya. Ang achievement niyang iyon dahil alam ko na para sa amin ang ginagawa niya. Ay, buwisi talaga yung si kumparing Kiko. Akala mo kung sino. Mano po, tay? Oh, bakit gising ka pa? Alas 11 na. Nasaan ang kuya mo? Nasa kwarto niya po si Kuya, tay. Tulog na? Himala. Dati-rati madaling araw na kung matulog yun ah. Hindi pa po siya tulog. Masama lang po ang loob ni Kuya kasi hindi raw po kayo nakapunta sa graduation niya kanina. Kaya hindi pa po siya lumalabas ng kwarto simula nung umuwi siya, tay. Katukin ko nga yung kuya mong madrama pa sa bakla. Hoy, Nelson! Lumabas ka nga dyan sa kwarto mo. Anong pag-iinarting itong sinasabi ng kapatid mo, ha? Kausapin mo nga kung bata ka. Hoy, ano? Gigibayin ko tong pinto mo kapag di mo ito binuksan. Ano pa bang dapat natin pag-usapan? Tignan mo tong tarantadong to. Hindi mo na ako pinupo porke nakapagtapos ka lang ng kolehiyo? Ano pa po ba ang gusto niyong pag-usapan natin ngayon? Hindi po ba halata na ayaw ko kayo makita? Kalalaki mong tao pero para kang babae ko mag-inarte dyan. Hoy, hindi lang ako nakapunta sa graduation mo. Nagkakaganyan ka na. Bakit? Sanay ka naman na walang magulang kapag nagtatapos ka. Sabi mo pa nga, kaya mo na ang sarili mo. Pero hindi niyo man lang po ba naisip kung gaano kaalaga para sa akin ang college graduation ko? Kaya nga kahit imposible, pinakiusapan ko kayo na sana makapunta kayo eh. Bakit? Meron ka ba medalya? Honor ka ba? Hindi naman, di ba? Ang gagawin mo lang naman lalakad ka sa entablado para kuhanin ng diploma mo. Tapos na. Ano gusto mo? Pumunta pa ako para panoorin ka? Di nagsayang lang ako ng oras. Kung magsalita kayo parang hindi anak ang turing nyo sa akin. Mabuti pa yung iba kong kaklase. Dala-dalo ko pa ang mga magulang nila na pumunta para sumuporta sa kanila. May medalya man sila o wala. At ano gusto mong gawin ko? Ipagpalit ko yung trabaho ko dyan sa graduation mo? Bakit? Makakapagtapos ka naman kahit wala ako dun ah. Tignan mo ngayon, graduate ka na. Dapat ka, magpasalamat ka sa aking linti ka dahil ginapang ko pag-aaral mo. Hindi ka nga nagbulakbol, pero ang tagal mo naman nakatapos. May narinig ka pa sa akin? Wala, di ba? Tapos ikaw pa itong may gana mag-inarting leche ka. Yan kasi ang hirap sa inyo mga kabataan. Masyado kayo sentimental. Simpleng bagay, gusto nyo pang haluan ng drama. Sa teleserye lang may drama. Puro na lang kayo trabaho. Wala na kayong ibang dinailan sa amin sa tuwing may importanteng event sa school namin. Lagi na lang kayong di nakakapunta dahil puro kayo trabaho. Abala naman talaga ako sa pagtatrabaho ah. Hindi mo ba nakikita ang pagkahit kalabaw ko? Para lang mapag-aral kayo ng kapatid mo? Para lang mapakain at mabuhay itong pamilya natin? Hoy Nelson, dapat matagal mo na yung alam dahil panganay ka. Tapos patay na rin ang nanay nyo. Kaya imbis na nagkakaganyan ka, mag-umpisa ka na rin maghanap ng trabaho. Para naman natutulungan mo na ako sa mga gastusin natin sa bahay na to. 28 ka na, hindi ba? Siguro naman makakahanap ka na ng disenteng trabaho dahil may diploma ka na. Ibig sabihin, kikita ka na ng mas malaking pera
kesa nung hindi ka pa nakaka-graduate. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na! Dahil ikaw lang ang maaasahan ko sa inyo nitong kapatid mo! Pagkatapos ng sagutan nilang yon, ay hindi ko na rin nagawang pigilan pa si Kuya Nelson. Nang tumakbo siya palabas ng tahanan. 2 gabi rin siya noong hindi umuwi. Kaya siya nagpalipas lang daw siya ng sama ng loob. Kung sabagay, kahit nasanay naman kaming hindi dumadalo si tatay sa mga pagtitipon at espesyal na kaganapan sa aming eskwelahan, hindi pa rin pala yun sapat para hindi kami masaktan at madismaya. Lalong-lalo na nga si Kuya Nelson. At dahil doon, mas lalong lumaki ang espasyo sa pagitan nila ni tatay. Naging abala si Kuya sa paghahanap ng trabaho na may kinalaman sa kursong tinapos niya. Kaya naman bihira na lang din siyang umuwi sa amin. Kung magkataon naman, ay madalas mainit ang ulo niya dahil pagod na pagod sa job hunting. 18 years old pa lamang ako noon at nagsisimula pa lamang sa kolehiyo. Pero pakiramdam ko ay hindi ko nakakayanin pang makapagtapos, lalo na't hindi rin ako noon ginagabayan at sinusuportahan ng sarili kong pamilya. Ganyan po ang aming pamilya, Mama Ganda. Magkakasama kami sa iisang bubong. Pero parang hindi magkakakilala. 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Sa kabila ng lahat ay buo pa rin ang loob kong makakapagtapos ako ng pag-aaral upang maiahon ko naman ang aming pamumuhay. Bagaman masikap at masipag naman sa paghahanap ng trabaho si Kuya at paghahanap buhay noon si tatay, ay hindi pa rin iyon naging sapat para matikman namin ang kaunting ginhawa. Kung tutuusin, malaki ang dapat naming ipagpasalamat ni Kuya Nelson sa aming ama dahil matapos mamatay ni nanay ay hindi na siya nag-asawa pa. Sa halip ay mas pinagtuunan na niya ang pag-aaral namin ni Kuya Nelson. Kaya lang minsan na rin sinabi sa akin ni Kuya na responsibilidad iyon ni tatay sa amin bilang anak. Bilang mga anak niya. At kung hindi pa niya magagampanan ang tungkulin niyang yon bilang magulang sa amin, ay sana namatay na lamang kami noong nasa sinapupunan pa lamang kami ni nanay. Hindi po tumitigan ng paghahanap ng trabaho si Kuya Nelson. At hindi rin po tumitigil ng pagtatrabaho si tatay. Kahit na mayroon ng hanap buhay, kahit paano nanatagpuan si Kuya Nelson sa kabila ng mahabang panahon ng paghahanap. Kaya lang dahil sa katandaan ay samot-saring sakit na rin ang iniinda niya. At bakas na rin sa kanyang katawan ang labis na pagod. Buhat ng mahabang panahon na pagpapagal. At sa paglipas pa nga ng mga araw, tuluyan ang naatang kay Kuya Nelson ang responsibilidad na pagtapusin ako sa kolehiyo. Ay, buwisit naman. Ultimo pagbubuhat ng isang timbang tubig, kinakahingal ko na. O tay, akin na po yung timba. Ako na po magdadala sa CR. Ako na. Palagay mo sa akin. Hindi kayang buhatin yan. Dahan-dahan lang po tay. Hala, natapon na. Buwisit talaga. O tay, relax lang po. Maupo po muna nga kayo sandali. Itiwan mo ako.
Kaya kong umupo mag-isa. Ikukuha ko po muna kayo ng tubig saglit. Tay, ito po. Uminom po muna kayo. Kukunin ko na po muna yung gamot niyo, Tay. Ayos lang ako. Hindi ko kailangan ng gamot. Pero Tay, tinan niyo po yung sarili niyo. Hirap na kayo huminga. Tay naman, wag na po kayong magmatigas. Buisit na manghika to. Bakit kasi ako pa ang tinamaan? Tuloy, hindi na ako makapagbuhat ng mabibigat. Ultimo maglakad lang hinahapo na ako. Tay, di ba nung huling check-up nyo, sabi nung doktor na importante raw na makapagpahinga kayo para bumalik yung lakas nyo? Tsaka dapat daw regular din yung pag-inom nyo ng gamot kung sakaling sumpungin kayo ng hika para maiwasan yung hapuin kayo ng ganyan. Tsaka tay, wag na nga po kayong gumagawa ng mga mabibigat na gawain dito sa bahay. Kaya ko naman po lahat gawin yun eh. Ako na pong bahala. Anong kaya ang pinagsasabi mo? Nung nakaraan lang, kamuntik mo na sunugin tong bahay natin dahil pinabayaan mo yung piniprito mo. Ewan ko ba naman sa'yo kung anong klaseng utak ang meron ka? Sa bagay, kahit nung elementarya ka pa lang, pulpul ka na. Tay naman, wag niyo naman po ako pagsalitaan ng ganyan. Nagkataon lang po talaga na busy ako sa paggawa ko ng assignment nung araw na yun. Anong busy yung pinagsasabi mo? Kapal ng mukha mo? Huwag mo nga binibilog ang ulo kong linti ka. Imbis na pag-aaral ang inaatupag mo, hindi ka maganda o gaga ka-computer mo. Puwisit namang buhay to. Kung bakit kasi napakawala silbi mo, Royce? Ay, pasensya na po kayo, Tay. Hayaan niyo po. Pagbubutihin ko po sa susunod para hindi na po kayo madismaya sa akin. Aba, dapat lang na pagbutihin mo dahil hindi naman para sa akin yan. Para sa inyo rin yan. Kailangan mo mag-aral ng mabuti dahil hindi tayo mayaman. Tignan mo, hindi na nga ako makapagtrabaho na maayos dahil parang nga nanghihina na ang katawan ko. Kaya naman dapat isaksak mo dyan sa kokote mo na magsikap at huwag magbulakbol. Opo, Tay. Naiintindihan ko po. Lumayas ka na nga sa harapan ko. Naalibadbaran lang ako sa pagmumukha mo. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Basta ang mahalaga, Tay, makapagpahinga po kayo. Ayoko magpahinga. Ano palagay mo sa akin, baldado? Linti ka talaga. Alis! Buisit ka! Naiintindihan ko naman ang pakiramdam na maging walang silbi. O tingnang mahina dahil lang sa hindi mo na nga magawa yung mga dati mong ginagawa. Ganon na ganon ang pakiramdam noon ni Tatay Romeo. Madalas na ngang inaatake ng hika si Tatay dahilan para mas malimitahan ang kanyang pagkilos. Kung dati astig siyang maituturing sa trabaho niya noon sa construction bilang mason. Pero nang igupo na nga siya ng karamdaman ay bigla ring nanlupaypay ang kanyang pangangatawan dahil sa kanyang edad. Mas hirap na siyang kumilos. Ultimong maglakad nang malapit o magbuhat ng ilang mga bagay ay kaagad na siyang hinihingal. Yun din ang pangunahing dahilan kung bakit mas madalas na nga noong maaburido ang tatay. Pero iniintindi ko ang sentimiento niya. Subalit hindi naging ganoon kapasensyoso sa aming tatay si Kuya Nelson. Tandang-tanda ko pa nang may isang beses na nagpang-abot sila tatay at kuya. At pinagbuhatan niya si Kuya Nelson. Pinagbuhatan ni Kuya Nelson si tatay ng kamay sa unang pagkakataon. Kapag ito hindi na gumana, malilintikan talaga kayo sa akin, Tay. At bakit hindi yan gagana? Nahulog lang naman Ganyan na ba yan kawalang tibay para masira ka agad? Yan din yung sinabi niyo nung unang beses nung nahulog tong laptop ko eh. Alam niyo bang pinaayos ko pa to matapos mag-blackout ng screen? Tapos ngayon inulit niyo na naman. Pinalalabas niyo na naman na wala kayong kasalanan.
Saka ano ba kasing ginagawa niyo rito sa kwarto ko, ha? Di ba sabi ko sa inyo huwag kayong papasok dito? Hoy! Wala akong ginagawa rito sa kwarto bukod sa maglinis. Tignan mo, napakadugyot mo. Yung mga marumi mong damit, nakabalandra na lang sa kama mo. Akin na nga yan, lalaban ko. Pwede ba huwag niyong pakialaman ng mga gamit ko? Saka di ba bawal nga sabi kayo maglaba? Kapag inatake na naman kayo ng hika nyo dahil sa pagtatrabaho ng mabigat, kami rin ni Royce ang mapiperwisyo. Doon na nga lang kayo sa kwarto nyo at matulog. Kanina pa ako nakahiga ron. Ngalay na nga itong likod ko eh. Tsaka paano kayo mapeperwisyo? Maglalaba lang ako, Nelson, hindi magko-construction. Aba, gabundok na ang mga labahan nyo. Eh hindi naman maintindihan ang kapatid mong pulpol. Tigilan nyo na ang pang-iinsulto sa kapatid ko, pwede ba? Malamang, busy siya sa pag-aaral. Kaya may mga bagay siyang hindi na nagagawa dito sa bahay natin. Pero hindi naman ibig sabihin nun, wala na siyang silbi. Kung tutusin, kayo ang walang silbi. Tapos ganyan pa ang ugali nyo. Aba, bastos ka! Aray, ano ba? At anong pinagmamalaki mo? Porke ikaw nagpapasok ng pera sa pamamahay natin, may karapatan ka na magsalita ng ganyan lalo na sa akin ng tatay mo? Alam nyo, sumusobra na talaga kayo sa pagiging abusado nyo. At anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sige, halika! Hindi kita uuruan, gago ka! Tay, ano ba? Tuwag ka pala eh. Puro ka lang salita. Ayan, dapat sa iyan dahil bastos ka. Walang modo. Parang di nag-aaral kung makasagot sa magulang. Sinabing tama na! Ayan, masarap ba? Ganyan ba yung gusto nyong mangyari, ha? Yung saktan din kayo katulad ng pananakit nyo sa amin noon? Ano? Masarap ba? Kuya Nelson, tumigil ka na! Huwag kang makialam dito, Royce! Kuya Nelson, ano ba? Bakit mo tinadyaan si tatay? Tay, ayos lang po ba kayo? Saan po masakit, tay? Ano bang problema mo, kuya? Bakit kailangan mo saktan si tatay? Hindi mo na siya nirespeto. Respeto? Ang respeto, binibigay lang sa taong marunong din rumespeto. Kahit na ano pa ang rason mo, hindi pa rin makatwiran yung ginawa mo, kuya. Baka lang nakakalimutan mo na tatay mo yung sinaktan mo. Hindi ko nakakalimutan na tatay natin ang tarantadong yan kahit na gustuin ko man. Bakit? Kasi nakalatay sa mga balat natin ang ebidensya na minsan tayong inabuso at pinagbuhatan ng kamay ng sarili nating ama. Huwag mong sabihing lumambot na ang puso mo para sa taong yan, Royce. Alam mo kung tutusin, kulang na kulang pa nga yung ginawa ko. Kumpara naman sa ginawa niya sa atin simula pagkabata. Nang mga panahong pinagbuhatan ni Kuya Nelson ng kamay si tatay, ay unti-unting nagbalik sa akin yung lahat ng masasakit at malulungkot na alaala ng aming kabataan. Yung pakiramdam, natakot kami. Pero wala rin naman kaming magawa dahil nga tatay mismo namin ang nananakit sa amin. Pero dahil lumilipas ang panahon, naging baligtad ang sitwasyon. Subalit ganoon na ganoon pa rin yung pakiramdam. At tila mas nadoble pa nga yung sakit at kalungkutan na namutawi sa puso ko dahil sa katotohanang wala na yatang pag-asa na maging buo ang aming pamilya. Matapos ang insidenteng yon, hindi na nga nagpansinan sina tatay at si Kuya Nelson. Ako naman ang naipit sa gitna nila dahil ayaw ko namang may kampihan sa kanila. Pareho ko silang mahal at walang sandali sa buhay namin na hindi ko ginusto magkasundo sila. Pero hindi ko alam kung posible pa nga bang mangyari pa iyon, Mama Ganda. Hindi ko po alam kung umaasa ba ako sa wala. Kung may darating ba na pagbabago sa aming pamilya. Ilocano 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Pero alam ko naman na wala talagang perpektong pamilya.
Mayroong pagkakabahabahagi sa bawat kasapi dahil iba-iba pa rin ang personalidad ng bawat isa. Nagtatagumpay lang ang isang pamilya kung mayroong lakas ng loob ang bawat isa na upuan at pag-usapan ang kanilang pagkakaiba. At iyon nga ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bukas at tuloy-tuloy na komunikasyon. Kung sa bagay, aasa na nga lang ako na sana isang araw ay maging buo at masaya rin ang aking pamilya. Bakit hindi ko na lubos-lubusin pa? Kaya nga doon na rin pumasok sa isip ko noon na subukang kausapin si tatay upang i-address ang issue ng bawat isa sa amin. Nilaksan ko noon ang loob ko at sinubukan ko ngang mag-open up kay tatay. Bagaman posibleng maaborido siya o tumanggi sa pakikipag-usap sa akin ay binaliwala ko yon. Mabuti na lang dahil sa unang pagkakataon ay pinagbigyan niya ako. Na mga panahong yon para lang kaming normal na magkaibigan na nag-uusap. Walang sigawan, walang sumbatan. Sa unang beses nga sa kay tagal na panahon, ipinakita ni Tatay Romeo yung pagkatao niya na matagal din niyang itinago sa amin ni Kuya. Tay, bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba sa inyo? Wala, ano ka ba? Uminahon ka nga lang. Nag-uusap lang tayo, hindi ba? Nag-uusap nga lang po tayo kaso bigla kayong umiyak. Akala ko tuloy may masakit sa inyo. Pero wag po kayong magagalit tayo. Napansin ko lang naman po. Tsaka sobrang concerned po ako sa kalusugan nyo kaya konting kibot. Nag-aalala ako. Salamat nak ha. Kasi kahit hindi maganda yung pakikitungo ko sa iyo noon mabait ka pa rin sa akin. Ipinagtanggol mo pa nga ako nun sa Kuya Nelson mo nang minsan magkasakitan kami. Tay, kahit pa po si Kuya Nelson ang tama, mali pa rin po na pinatulan niya kayo. Mali pa rin po na sinaktan niya kayo. Tatay namin kayo. Hindi na nga dapat pinag-iisipan yun Tsaka tay, ayoko rin po na masanay siya na sinasaktan kayo. Hindi po yun maganda. Hindi mo rin naman masisisi ang kuya mo kung bakit siya nagkaganon. Sa totoo lang, sa ating tatlo, ako may kasalanan. Pinalaki ko kayo sa karahasan at hindi sa pagmamahal. Kaya naman hindi na ako magtataka kung magtanim sa akin ng galit si Nelson. Ang dami ko na rin kasing kasalanan at pagkukulang sa kanya. Pati na rin sa'yo, Royce. Hindi po magagawang magtanim ng galit ni Kuya Nelson sa inyo, tay. Kilala ko po yun. Masama lang po ang loob niya pero lilipas din po yun. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo nakita yung galit sa mga mata niya nung saktan niya ako. Alam ko dito sa kaibuturan ng puso ko, nakagagawan ko kung bakit lumayo ang loob sa akin ng kuya mo. Ako at wala nang iba ang nagtulak sa kanya para lalo lang akong kamuhian. Ngayon yung tumatanda na ako at palagi na lang nandito sa bahay natin, saka ko lang napagtanto ang lahat ng mga kasalanan ko sa inyo. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na balikan ang lahat at pagsisihan ang resulta ng pagkakaroon ko ng kamay na bakal. Akala ko kasi sapat na yun para makaya kong itaguhin kayong magkapatid matapos tayong iwanan ng nanay niyo. Akala ko kapag naging istrikto ako sa inyo habang isinusubsob ang sarili ko sa trabaho, mabibigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Pero tay, napagtapos niyo naman po si Kuya Nelson, di po ba? Nagkataon lang po talaga na naging sakiti na kayo ngayon kaya kinailangan niyo na pong huminto sa pagtatrabaho. Pero tay, naitaguyod niyo pa rin naman po kaming dalawa kahit na mag-isa lang po kayo noon. Napagtapos ko nga ang kuya mo at nabuhay ko nga kayong magkapatid. Pero hindi ko pa rin yun maituturing na tagumpay dahil alam ko kung gaano wasak na wasak ang inyong pagkatao. Ulila na kayo sa nanay. Pero hindi nyo rin naman naramdaman na meron kayong tatay. Kasalanan ko yun dahil ako mismo hindi nagturing sa inyo bilang mga anak. Ang totoo niyan, hindi ko kasi alam kung paano maging isang tatay. Hindi ko alam kung paano maging isang magulang. Masayang-masaya kami ng nanay niyo nung dumating kayo sa amin. Pero nung maaga naman siyang nawalan na rin ako ng katuwang sa pagpapalaki sa inyo.
Akala ko ayos na inapapakain ko kayo ng 3 beses sa isang araw at ang pag-aaral. Akala ko ganun lang maging magulang pero hindi pala. Kaya humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala at pagkukulang ko sa inyo. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo ng kuya mo. Tay, nakalipas na po yun. Ang mahalaga po ay yung ngayon. Alam nyo, hindi naman po talaga ako nagtanim ng galit sa inyo, Tay. Nagtampo siguro. Oo. Pero kayo pa rin po ang tatay namin. Tsaka, maswerte pa rin po kami ni Kuya Nelson dahil hindi niyo po kami nabandona mula nung mamatay si nanay. Opo, hindi naging perpekto ang pagpapalaki niyo sa amin bilang tatay pero sino po bang perpekto? Wala naman po, di ba, Tay? Kaya ayos lang po. Wala pong kaso sa akin, Tay. Matagal ko na po kayong pinatawad. Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko rin po si Kuya Nelson. Baka sakaling mahanap niya sa puso niya, Tay, na magkaayos na kayong dalawa. Yun po ang naging resulta ng aming pag-uusap ni Tatay. Sa unang pagkakataon, nag-usap kami ng matino. Napakasarap po sa pakiramdam. Matapos nga ang oras na yun, ay mas nagningas ang pag-asa sa puso ko na magkakabati rin sila ni Kuya. Kaya ako na rin noon ang nagkusang kausapin si Kuya Nelson at binanggit ko nga ang naging takbo ng usapan namin ni Tatay. Kung paano ito naging ibang tao sa harap ko habang umaamin sa mga pagkukulang nito at mga kasalanan sa aming dalawa. At kung paano humingi ng tawad si Tatay sa amin ni Kuya at humingi ng isa pang pagkakataon na patunayang nagbago na siya. Pero ang lahat ng iyon ay hindi pinaniwalaan ni Kuya. Kahit siguro ikwento ko sa kanya ng libu-libong ulit, ang lahat ng naging pag-uusap namin ni Tatay ay hinding-hindi niya kayang tanggapin na nanggagaling ang lahat ng iyon sa malupit naming ama. Kesyo ayon kay Kuya ay nagkukunwari lang daw si Tatay na mabait dahil alam nito wala na itong silbi at ayaw lang nitong pabayaan namin siya. Na kahit anong gawin ko raw ay hinding-hindi ko siya mapipilit na makipagbati kay Tatay. Na mga panahong yon, imbes na bumuti ay tila lalong lumala ang kondisyon ni Tatay. Madalas na siyang atakihin ng hika at may isang beses pa nga na ilang araw din siyang hindi nilulubayan ng lagnat. Doon na ako nagdesisyon na isugod siya sa ospital kahit na kontra si Kuya Nelson. Kaya arte lang daw yun ni Tatay para magpaawa. Pero higit pa pala doon ang napag-alaman namin matapos masuri ng doktor ang kalagayan ni Tatay. Mayroon ding pulmonya si Tatay. Kaya naman pala hindi rin siya noon nilulubayan ng lagnat at ubo, dahilan para maging lantang gulay siya. Tulero ako ng mga sandaling yon. Hindi ko alam ang gagawin lalo't mag-isa lamang ako sa ospital. Kaya naman noon ay tinawagan ko si Kuya Nelson para makiusap na samahan ako sa pagbabantay kay Tatay. Kuya, sandali lang naman. Makinig ka muna sa akin, pwede ba? Kailangan kita dito sa ospital ngayon. Kailangan ka namin ni Tatay. Bakit? Akala ko ba simpleng hika lang ang dahilan kung bakit mo siya sinugod dyan? Sabi mo pa nga baka umuwi na rin kayo eh. Kaya bakit mo pa ako kailangan dyan? Nalaman ko kasi na meron pang ibang sakit si Tatay, Kuya. Meron siyang pulmonya. Kaya naman kinailangan ko na siyang i-confine dito sa ospital. Ano ba yan? Gas
Gastos na naman! Mabuti sana kung pera niya ang ipinambabayad niya sa pang-ospital niya. Kaso hindi. Hindi ba pwedeng sa bahay na lang siya magpagaling? Resetahan na lang kamo ng doktor. Bibili na lang tayo ng gamot sa butika. Pero kuya, parang hindi mo naman kilala si tatay. Alam mo naman na sobrang tigas ng ulo niya, di ba? Ito ngang may nararamdaman na pala siyang iba tinago niya sa atin. Tapos kung hindi ko pa siya itinakbo dito sa ospital, hindi pa natin malalaman kung ano ba talaga ang kondisyon niya. Kahit talaga kailan sakit sa ulo yung matandang yan eh. Kuya naman, bakit ba ganyan mo na lang pagsalitaan si tatay? Abot langit na ba talaga ang galit mo sa kanya? Para hindi ka man lang talaban ng pag-aalala? Alam mo, kung nakikita mo lang sana ang sitwasyon niya ngayon dito, sigurado maaawa ka sa tatay natin. Hindi ko na alam yung salitang awa dahil hindi naman yun yung tinuro sa atin nung bata tayo, Royce. Sa'yo lang ako naaawa dahil kung wala ako, siguradong mapapariwara ka na rin. Pero dyan sa tatay natin, hindi ko alam kung paano mag-alala katulad ng sinasabi mo. Teka lang kuya, parang sumusobra ka naman na yata. Hindi ka man lang ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Tsaka, di ba, nagsorry na naman si tatay sa atin Hindi mo pa rin ba siya kayang patawarin? Hindi siya karapat-dapat sa pagpapatawad na yun. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa atin noon. Nakakalimutan mo na ba? Habang buhay nang nakatanim sa puso ko ang galit ko sa kanya. Simula pa nung bata tayo. At kahit anong gawin mong pagkumbinsi sa akin na makipagbati sa tatay natin, hindi na mangyayari pa yun. Kung ikaw ganun kadali mo lang nakalimutan ang mga kasalanan niya sa atin matapos kanyang dramahan, pues ibahin mo ako, Royce. Pinatatag na ako ng mga hampas, tadyak, palo at pambubugbog sa akin ng sarili nating tatay. At hindi niya ako makukuha ng ganun-ganun na lang dahil umiiyak-iyak siya. Siguro karma na rin niya ng langit dahil sa pagiging masamang magulang niya nun sa atin. Kuya Nelson, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alam mo, malapit na ako maniwala kay tatay na pulpul ka. Hindi ka ba makaintindi? Alin sa mga sinabi ko ang hindi ma-absorb ng utak mo? Wala akong pakialam sa matandang yan. Mabuti pa nga mamatay na lang yan para hindi na yan maging perwisyo pa sa atin. Ang laki niyang pabigat, buwisis siya. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig matapos ngang sabihin iyon sa akin ni Kuya. Hindi ko po akalain ang mga narinig ko ay manggagaling sa aking Kuya Nelson. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na perwisyo o pabigat ang turing niya sa tatay namin. Ni sa panaginip ay hindi ko akalain na mas gusto na lang niyang mawala noon si tatay kesa sa patawarin na lamang ito. Hindi naman sa gusto kong baliwalain ang sentimiento niya at mga trauma dahil sa aming sariling ama. Pero hindi ko mapigilang isipin na imbes na mapagtagumpayan noon ni Kuya Nelson ang mga sakit at hinanakit, sa lahat ng aming pinagdaanan ay tila yata naipon lang yon sa kanyang puso, dahilan para maging bato ito. Sa sobrang galit ko noon kay Kuya, ay napagsalitaan ko siya ng hindi maganda bago ko pinutol ang linya ng usapan namin. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako kadismayado sa asal niya at kung ipagpapatuloy pa niya ang pag-akto ng ganoon, ay mas pinatutunayan lang niya sa akin na wala siyang pinagkaiba kay tatay. Samantala, ako naman ang nag-aalaga sa aming tatay kahit na abala rin ako noon sa pag-aaral. Subalit sa pagdaan pa ng ilang linggo ay hindi pa rin kinakitaan ng paggaling si tatay. At ng mga panahong yun, tila tinatanggihan na rin kasi ng katawan niya ang mga gamot na pinapainom sa kanya. Kitang-kita ko sa mga mata ni tatay. Napagod na siya. Kaya nga isang gabi nang hawakan niya ang mga kamay ko at makiusap na pagpahingahin ko na siya, ay pikit mata ko iyong sinang-ayunan. Natulog lang siya ng gabing iyon at hindi na nagising pa kinabukasan. Wala na po ang tatay. Sobrang sakit mawala ng magulang. Kahit na hindi iyon ang unang beses na namatayan kami. Kung sa bagay, sino nga ba sa atin ang nakakapaghanda sa sakit na dulot ng pagkamatay?
ng mga taong mahalaga sa atin. Nang mga panahong yun, hirap pa rin akong magpatuloy sa buhay, lalo pat kung kailan nagkaroon na ako ng mabuting relasyon kay tatay, ay saka naman siya kinuha ng Diyos. Matagal bago kami nagkaayos ni Kuya Nelson. Matapos kasi noong ilibing si tatay ay mas naging malayo ang loob ko sa kanya. Lumayas din ako noon sa bahay namin at nag-working student na lamang. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti ring pinagsisihan ni Kuya Nelson ang bunga ng naging mga hakbang niya. Alam ko na huli na ang lahat para sa kanila ni tatay. Pero hindi pa naman sa aming magkapatid. Kaya naisip ko noon na isang tabi ang pride ko at pumayag ako na makipag-ayos kay Kuya Nelson. Bagaman hindi pa tuluyang naibabalik yung pagiging malapit namin sa isa't isa ay walang kaso yon. Dahil alam ko na panahon na lang ang magsasabi kung kailan kami babalik sa dati. Sa ngayon masaya ako dahil nabawasan yung mabigat na dalahin ko sa aking dibdib. Nang tanggapin ko nga ulit sa buhay ang Kuya Nelson ko. Maraming salamat po, Mama Ganda, sa inyong programang Radyo Nobela. Sana nakapag-iwan po ako ng aral at inspirasyon sa ating mga kabarangay. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Royce. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!